Praise the Lord. Mga igsoon, mga gala, paryente, tig-agaw, mga silingan, katapusan naman gidron nga adlaw, makita na to ang iyang patayng lawas. Dayon karon pong adlaw, sulod naman siya sa pansyon, so dili na siya makita. So karon kita na to ang iyang patayng lawas. Sa akong kabahin, isip magulang niya kay kami 14 may ka mga igsoon ang dihay isa na mo nga murag ikan pagkahimugso mag-isa lang kaadlaw kapin namatay. Pero kami yung hindag ko 13 may kabuok, 7 ka babae, 1 ka lalaki. Sa lalaki mo ni siya unang may pahulay. Siya po ang kinamanghuran sa mga lalaki. Sa babae, ang kinamagulangan po sa babae, mo po'y una po nga may pahulay. Dayon, tong ikadwa, sunod po niya nga babae, o ang manghod po na kong isang babae si Salit. So, sa 7 ka babae, 3 sila ang nawala. Sa lalaki, kininiya si Emil John, 4. So kami lalaki, 5, silang babae karon, 4 ang nahabilin. Dili man ginato ikatingala kay na gikasulat naman sa Biblia kitang tanan, moabot gid nato ang kamatayon. Walay mulungtad nato, pero wala ta mahibalo kinsay mauna. Wa po ta kahibalo, mayon ta nga bata-bata pa ni dugay pa ni mamatay. Kanang tigulang, mayon po ta hapit na kay tigulang na ko. Pero dili nimo mabasihan sa iyahang pangidaron. Kay naa na may 80 edad, 70 kapin. Murag na nagid sa departure area, pero napaman buhi pa, lagsik pa. Ini siya ingno nato sa Biblia ang pangidaron sa tao 70 anyos man. Pero tungod sa iyang kaligon, kabasko, munang moabot 80 kapin ay panagsa, 90 panagsa na lang yun. Usa ko nimong tanawon layo pa sa finishing line. Pero di kini mo matagan kay diha rataman ang iyahang kinabuhi. Bisan ako magtuo kay wag ko dingon nga nagluya nga dugay ba naglubog siya. Ingon sa iyang gipuy-an iya magulas Elisa, Biyernes gabi wala mo kaon na tulo daw ka kananan, wala na siya ganahin mo kaon nagigda. Pero na daw Domingo sa buntag hingkaon pa daw ni motong gibiyahan niya o kung katong iyahang anak po nga babae mo habilin kay siya diri magsulog, diri siya mi-join og Lord's table meeting, no? So anang hapon kay init man gitawagan lang siya nga mauna lagi daw gitabang gikabuhi ingon ana ra ba istorya. So murag ko tingnon nimo nga murag dili gyud kuan ba nga una ka nga murag gihargi siya taman. Kaya kami kinapamampod may giasikaso. Matong gitawagan ko dito sa hospital nga magdali. Ikaw, bisa kung saan na magdali, di mampod may doktor. No? Munang pag-abot na mo dito, last na lang dito pagtabang sa mga doktor o nurse, i-declare na yun nga patay na siya. So ingon, sa pag-abot pa lang, wala na, dito na rival na siya, pero ilaha pag yung gisulayan. Paingon na to ba ang kinabuhin sa tao? Mubo ra yun. Unang sa mga mensahe, pakigambit sa mga igsoon, natong mga magtotoo, sa dili mga magtotoo, di naman kita kalikay sa kamatayon. Ang ato, naatay mahimo, mintras buhi pata, ang pagpanganggap. Ang tawanon na itong kinabuhi, matapos. Mulabay ra yun. Pero ang pangutana, kumusta man samtang buhi pa ta? Kung magtotoo na ta, di kinabuhi ba nato ang kinabuhi ni Kristo nga atong nadawat?
Nagtubo na ba si Kristo sa atong kasing-kasing? Nagtubo na ba ang kinabuhi sa Diyos? Mamani importante, kaya di man ta samag mga hayop, may nga, kanabitang uban ay problema, lisod na kayo siya, may pa'y mamatay, kaya matapos ng tanan. Di man ang minteryo mo'y katapusan na itong destinasyon. Kay, napamantay hukmanan nga atong atubangon sa Diyos. Gani, sa Biblia, kung ang tao mamatay, kinirang lawas na to, mutua dito sa minteryo. Pero ang atong kalagog espiritu, sumala sa Lucas Kapitulo 16, tuari ay sa Hades. Naghanatawa may balo. Nagunahuna pa, oras minteryo. Sa Lucas Kapitulo 16, versikulo 19, hangtod sa versikulo 31, isaysay dito ang kahimtang sa taong dato, si Lazaro, si Abraham, o ang Hades. Dili ni siya parables, dili ni siya sumbingay. Inuod yun, kay dimension yun ang ngalan ni Abraham. Dimension yun ang dapit Hades. Dimension ang ngalan ni Lazaro. Nga, saan siya? Makililimos. No? Gani, ginuka. Pero gipakita dire, nga human sila namatay, lahi-lahi na silang destinasyon. Ang Hades, subala sa Biblia, doon ay duha kabahin. Kanang gitawag nga torment section, dapit sa kasakit, motong namutangan, nahimutangan sa taong dato. Sa diyang namatay siya. Ang usapod kabahin sa Hades, mao gitawag pleasant section, dapit sa kalipay, nga gitawag ni tuban og paraiso, paradise. Pero sa Biblia, gingon dito, pleasant section, katong mga magtotoo, katong mga naluwas, katong nakabaton sa kinabuhi sa Dios, madaogon ba o dili madaogon, basta gianak kapag-usap, inig kamatay, tuwa ka sa sabakan ni Abraham. Dito ka maghulat sa pagbalik sa atong Ginoo. Kaya ang mga magtotoo, sumala sa Biblia, unang hukman sa pagbalik ni Kristo dito sa kahanginan. Ya kining mga magtotoo nga tuwa dito matubang sa hukmanan, dito sila, angayan ba sila, qualified ba sila nga gantihan, angayan ba silang gantihan, or silutan ba sila? Pero kana nga silot sa mga magtotoo, dili na ang linaw kalayo. Muna'y gitawag nga dispensational punishment. Iya sa panahon nga silot, kaya nga naman, magtotoo-toon, nakabaton sa kinabuhi sa Diyos, wa may klaro, usahay raman, matigom, usahay dili, usahay mo pahimulos, usahay dili, wapil og mga nagalalang meeting sa iglesia, gana-gana ra. Dayon, wapod mabuhi sa kinabuhi ni Kristo. Diba? So, kung ingon na ng atong kahintang, ang pangutana, magantihan ba ka? Inig atubang na to sa hukmanan ni Kristo. Kaya mga dili magtotoo sumala sa Biblia, tumatik man na dito niya sa hukom sa maputing trono, hukman man unya base sa basahon sa kinabuhi, bisan kinsang ngalan nga wa masulat, itambog sa linaw kalay. Unya ang Hades, kanang gitawag torment section o pleasant section, ingon sa Biblia.